Movie recap in Tagalog here. Tungayan natin ngayon ang adventure, drama, at fantasy film na The Shape of Water. Babala, mabibisto ang mga eksenang di nyo dapat malaman. Halina Aiko, simulan na natin. Nagsimula ang palabas sa isang panaginip kung saan nakatira ang ating bida sa isang bahay na nasa ilalim ng dagat. Nagising ang babae sa tunog ng alarm clock. Eto si Elisa, isang babaeng pipi ngunit nakakarinig. Sinisimulan niya ang araw sa paglalaga ng itlog, paliligo at pag-yes the finger. Matapos ay inihahanda niya ang baon sa trabaho at pagkain ng malapit niyang kapit-kwarto at kaibigan na si Giles na isang gay artist. Nagko-commute lang siya papasok sa trabaho. Dumating si Elisa sa isang top-secret research facility ng US military. Nagtatrabaho siya dito ng panggabi bilang janitress. Ito si Zelda ang matapang at maduya sa pila dahil lagi niyang pinapasingit ang kaibigang si Elisa sa pila para mag-punch in sa Bundy Club. Tumuloy sila sa kani-kanilang trabaho bilang tagapaglinis hanggang sa narating nila ang secret lab na may mini pool. Ito si Flemang ang head ng security. Sinabi sa buong team na may paparating silang kakaibang nilalang na pag-aaralan ng militar. Ipinakilala niya si Dr. Hofstetler, isang scientist na responsable sa pangangasiwa ng sensitibong asset. Maya-maya lang ay dumating ang asset na nasa pressure tank, kasama si Colonel Strickland na isang opisyal at nagsasabing siya ang nakakapture sa kakaibang nilalang. Habang nag-uusap ang mga boss tungkol sa asset, na-curious si Elisa sa ungol na nanggagaling sa tangke. Tinap niya ang tangke at nag-react ang nasa loob nito. Naalarma ang scientist at pinalabas ang dalawang cleaner. Balik sa trabaho, naglalabas ang magbeshi ng basura sa mga pasilyo nang marinig nilang bumukas ang gate. Lumabas ang colonel na duguan ang kamay. Tinulungan ito ng scientist at mga MPs at siniguradong makontrol ang nilalang sa loob. Hinila ni Zelda si Elisa palayo. Ilang sandali pa habang lunchtime nila, sinundo sila ni Flemang para linisin ang lab agad-agad. Nadatnan nila ang lab na puno ng dugo ang sahig. Habang naglilinis, napansin ni Elisa ang dalawang putol na daliri ng colonel. Inilagay niya ito sa paper bag habang si Zelda naman ay pinuntahan si Flemang. Sa wakas ay nakakuha ng pagkakataon si Elisa na makita ang syokoy ng panandalian. Bumalik agad ang kaibigan kasama si Flemang na pinagbigyan niya ng paper bag na may lamang daliri ng colonel. Kinaumagahan, sinabi ni Elisa kay Giles ang lahat tungkol sa nangyari, ngunit hindi siya naniniwala sa nilalang. Nang gabing iyon, pumasok si Elisa sa trabaho at tumungo kaagad sa lab upang makita muli ang nilalang. Umupo siya sa gilid ng pool at tinap ang itlog, kaya't lumabas ang syokoy. Hinikayat niya ang syokoy na kuhanin ang itlog. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Nagulat ito nang ibibigay niya na ang itlog, kaya't nilagay niya na lang ito sa tabi at sinenyasan ang syokoy. Kinuha ito ng nilalang at agad ding sumisid. Naabutan ni Zelda si Elisa na palabas ng lab at sinabi sa kanya na gusto silang kausapin ng colonel. Sumunod na eksena, inalam ng colonel ang background ng dalawa. Nagpasalamat ito sa pagkaka-recover ng daliri niya na nag-good joke kay Elisa na ibalik ang singsing niya. Napagtanto niya na pipi si Elisa ngunit nakakarinig ito. Bago sila umalis, sinabihan sila ng colonel na iwasan ang nilalang sa lab na kinuha niya mula sa Amazon River. Nagbabala siya sa magbeshi na mapanganib ang halimaw na nilalang. Nang sumunod na gabi, hinintay ni Elisa na umalis ang scientist sa lab, tapos ay inilabas ang record player at inilagay ito sa tabi ng pool. Pinatugtog niya ang plaka at naghain ng itlog sa syokoy habang kinakain ang baon niyang sandwich. Itinigil niya ang musika para lumabas ang syokoy. Itinuro niya dito ang senyas para mag-play ng music. Agad natutunan ng syokoy ang senyas at sinamahan siya nito sa tabi. Sabay silang nagmerienda habang nakikinig sa saliw ng musika. Nagpatuloy ang bonding moment nila gabi-gabi. Isang gabi, di sinasadyang makita ng scientist ang namamagitan kay Elisa at ng nilalang. Napagtanto niya na may makabuluhang bagay na madidiskubre sila sa syokoy. Kaya't kailangang ipaalam niya ito sa tunay na boss. Isa palang Russian spy ang scientist. Ipinaalam niya sa Russian officer na matalino ang nilalang at marunong makipag-usap. Pinag-usapan nila kung anong dapat gawin para hindi makinabang ang US military sa kakaibang nilalang na ito. Habang nasa Yossi break, sinabi sa magbeshi ng katrabaho na huwag mag-alala sa CCTV at nasa sulok sila kung saan di sila makikita ng camera. Sumunod na eksena, palihim siyang pumasok sa lab at natagpuan ang nilalang na nakakadena at sugatan.
Gusto niyang tulungan ito ngunit dumating ang Colonel at agad siyang nagtago. Matinding pang-aabuso ang ginagawa ng Colonel sa nilalang habang si Elisa ay nakaramdam ng awa dito. Maya-maya lang ay dumating ang General. Sinabi ng Colonel dito na ang Shokoy ang kinikilalang Diyos ng mga katutubong tribo sa Amazon ngunit di sila naniniwala dito dahil nakita nilang sugatan ito at walang kakayahan. Sinabi ng scientist na may dalawang mekanismo ang nilalang na kayang huminga sa ibabaw ng lupa at tubig. Ito ang natatanging nilalang na makakatulong sa pag-unlad ng siyensya sa hinaharap. Napag-usapan ng General at Colonel na kailangan nilang patayin ang nilalang para mapag-aralan ito ng mabuti. Sinalungat ito ng scientist at sinabing mas mabuting pag-aralan ito ng buhay. Habang tinatawanan ng dalawa ang scientist, nakita niya si Elisa na nakatago sa sulok. Napansin niyang nahihirapan ng huminga ang Shokoy. Nakiusap siya na ibalik na ito sa tubig. Papaalis na ang General, idiniin ng scientist dito na hindi nila pwedeng patayin ang Shokoy anuman ang mangyari. Ipinagmalaki ng General ang 5-star niya at sinabing, desisyon niya pa rin ang masusunod. Nagtungo sila sa opisina ng Colonel para i-finalize ang gagawin sa Shokoy. Pasimpleng sumunod si Elisa. Nalaman niya na napagdesisyonan ng dalawa na patayin ang nilalang at paghiwa-hiwalayin ang katawan nito. Sa tinutuluyang apartment, humingi ng tulong si Elisa kay Giles na ilabas nila ang Shokoy sa pasilidad. Ngunit, di gusto ng kaibigan ang hiling ni Elisa dahil labag sa batas ito. Inamin niyang napamahal na siya dito at nakita sa kanya ng Shokoy ang hindi nakikita ng iba sa kanya. Iyon ay ang pagtanggap sa kalagayan mo maging sino ka man. Di pa rin kumbinsido si Giles at sinabing hindi tao ang pinag-uusapan nila. Nagmamadaling umalis ito para sa appointment sa dating boss. Pagbalik ni Giles sa apartment, napagtanto niya na si Elisa na lang ang natitira niyang kaibigan at pumayag na siya na tulungan ito. Napayakap sa kanya sa tuwa ang kaibigan. Samantala, muling nakipagkita ang scientist na si Hofstetler sa mga kasamahang Russian upang ipaalam sa kanila na ang nilalang ay kakatayin na. Sinabi sa kanya ng boss na may dalawa silang option, una ay i-delay ang pagkatay sa nilalang, pangalawa ay patayin niya ang nilalang gamit ang lason. Nang gabi ding iyon, habang inaasikaso ni Hofstetler ang Shokoy, pinag-aaralan na ni Elisa kung paano niya maitatakas ang Shokoy. Napansin ng kaibigan ang pinaplano ni Elisa, habang si Giles naman ay busy sa pagpipinta ng van na gagamitin para magmukha itong laundry van. Sumunod na araw, gumawa sila ng peking ID at naghanap ng damit para magmukhang empleyado si Giles ng laundry company para makapasok sa lab. Magkikita sila sa docking area ng alas 5 ng umaga para isakatuparan ang pagtakas. Samantala, labag sa loob na inihahanda ni Hofstetler ang lason upang patayin ang nilalang. Bumalik si Elisa sa locker room ng staff para magbasta sa pag-uwi ngunit nagpaiwan siya. Nag-aabang siya ng tiyempo, maya-maya lang ay pumunta siya sa loading dock para ilihis ang CCTV. Habang ginagawa niya iyon, nagsumamo si Hofstetler kay Colonel na huwag patayin ang Shokoy dahil nakakapanghinayang at matalino ito. Habang nagtatalo sila, nakita niyang ginagalaw ni Elisa ang CCTV. Hindi natinag ang Colonel sa hiling ng scientist, kaya't nagpa siya ito na tulungan na lang si Elisa. Inihahanda na ni Elisa ang laundry cart para sa nilalang habang hinihintay siya ni Zelda sa elevator. Nagpaiwan si Zelda at hinanap ang kaibigan. Dumirekta si Elisa sa lab. Di niya alam na nandoon si Hofstetler na kakampi pala niya sa pagsalba ng Shokoy. Habang inaangat ni Elisa ang Shokoy sa pool, lumapit ang scientist at binigay sa kanya ang susi ng kadena. Sinabi niya kay Elisa kung ano ang kailangan gawin upang manatiling ligtas ang nilalang. Binigyan siya nito ng chemical na ilalagay sa tubig para mabuhay. Ipinaalam niya rin sa babae na i-disable niya ang kuryente na magbibigay sa kanila ng pagkakataon tapos ay magkita sila sa loading dock. Habang inilalabas ni Elisa ang nilalang sa lab, pumunta na rin si Giles doon at hinahanap naman ng scientist ang main power box. Dumating si Giles sa basement ngunit pinigilan siya ng MP sa gate habang nilalagay naman ng scientist ang device na magsha-shutdown ng kuryente. Mabilis ang mga pangyayari, inilabas ni Elisa ang nilalang at pinigilan siya ni Zelda. Habang napansin ng Colonel ang van sa CCTV, naghinala ito at tumawag sa bantay matapos ay tumakbo siya papuntang loading dock. Habang nakatutok ang baril ng MP kay Giles, minadali ni Hofstetler si Elisa upang dalhin ang nilalang sa loading dock at sa wakas ay nagpasya na ring tumulong si Zelda. Matapos ay pinatay ng scientist ang MP para mabilis na makapunta si Giles sa docking area. Isinakay ng 4 ang Shokoy at lumisan ng mabilis, naiwan si Zelda at ang scientist. Di tumitingin sa daanan, nabangga ni Giles ang isang sasakyan kaya't halos abutan sila ng Colonel at mga MP.
Walang nagawa ang mga ito kundi paputukan sila. Matagumpay nilang naitakas ang nilalang habang galit na galit ang Colonel sa nangyari. Sa apartment, pinagtulungan ng magkaibigan na dalhin ang nilalang sa bathtub ni Elisa para makahinga ito ng maayos habang sinisiyasat ng Colonel ang paligid at inaalam paano sila natakasan. Kinaumagahan, inalam ni Elisa kung paano niya maibabalik ang Shokoy sa karagatan. Kailangan niyang hintayin ang pagulan sa Oktubre at palayain ito sa kanal na nagbubukas lang pag umuulan. Kaya't isinulat niya ang petsa sa kalendaryo. Nang maglaon, nagkaroon ng bonding moment si Elisa at ang Shokoy na lalong nagpalapit sa kanila sa isa't isa. Back to work, nagpanggap si Elisa at Zelda na inosente sa nangyari. Tinanong ng Colonel ang magkaibigan. Pagkatapos ay napagtanto nito na walang kakayanan ang dalawa na itakas ang nilalang. Kumbinsido siya na highly trained agent ang mga gumawa nito. Samantala, si Giles ang naging yaya ng Shokoy. Maya-maya lang ay nakatulog ito. Narinig ng Shokoy ang tunog sa TV sa sala kaya't na curious ito at lumabas. Nakakita ito ng pusa. Naisip niya na panahon na para isda naman ang kakain sa pusa. Nilapan niya ito habang naalimpungatan si Giles at sinigawan siya. Nagulat ang Shokoy kaya't tumakbo ito palabas at nasagi ang braso niya. Bago umalis ang magkaibigan sa trabaho, binigyan sila ng scientist ng isa pang chemical para makasurvive ang nilalang. Sinabi sa kanya ni Elisa ang plano niyang pag-release sa Shokoy at sinabihan ng scientist na mabuting tao ito. Biglang, nakatanggap siya ng tawag mula kay Giles na tumakas ang nilalang kaya't mabilis siyang bumalik sa apartment. Natagpuan ni Elisa ang Shokoy sa sinihan sa ibaba. Para silang si Sharon at Robin kung magkatinginan. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Binalikan nila si Giles at ginamot ang sugat nito. Nalaman ng nilalang na di pala pagkain ng pusa. Bumawi siya kay Giles kaya't pinatong nito ang kamay sa ulo at sa sugat ng matanda. May kakaibang kinang ang katawan ng Shokoy at tila may mahiwagang nagaganap. Umalim naman ang pagmamahalan ni Elisa at ng Shokoy. Isang umaga, tinanggap ni Elisa ang parang gustong mangyari ng Shokoy. Naghubad siya ng damit at sinamahan ito sa bathtub. Parang sariwang isda itong naghahanap ng matigas na yelo. Sumunod na gabi, nakita ni Zelda na kakaiba ang ngiti ni Ateng. Sinabi ni Elisa na marunong palang tumalpak ang Shokoy. Tinanong ni Zelda paanong nangyari yun walang lawit ang nilalang. Nagsenya si Elisa na may nakatagong sandata ito. Binisita ang scientist ng kanyang mga kasama na nagdududa sa kanya kung napatay niya ang Shokoy. Sinabi niyang nawawala ito sa pangangalaga ng US military. Dismayadong umalis ang mga ito. Sa paglipas ng panahon, ipinagpatuloy ni Elisa at ng Shokoy ang kanilang paglalabing-loving. Ginawa nilang aquarium ang buong banyo. Nagalit ang may-ari ng gusali, kaya't pinuntahan ni Giles ang pinagmumula ng baha at nahuli ang dalawa sa aktong nagsisisiran. Nagsawalang kibo na lang si Giles at sinarado ang pinto. Samantala, nakatanggap ang spy scientist ng tawag mula sa mga Russian para sa kanyang pagbabalik. Sinuri ni Elisa ang kanal dahil nag-uulan na. Pag-uwi niya, napansin niya na nagkakasakit na ang nilalang sa sobrang tagal na wala ito sa natural niyang tirahan. Binisita ng general ang colonel at binigyan ito ng taning upang hanapin ang nilalang sa loob ng 36 oras. Kung hindi ay mawawalan siya ng trabaho. Pumasyal si Zelda sa apartment ni Elisa at napansing bilasan na ang Shokoy at naglalagas ang mga kaliskis nito. Sinabi ng kaibigan na kailangan na nilang dalhin ito sa dagat. Oras ng paglisa ng scientist, nakamanman pala ang colonel sa mga kilos niya at sinundan siya nito. Dumating ang scientist sa lihim na tagpuan. Walang ano-ano ay binaril siya ng mga ito. Kasunod niya lang ang colonel kaya't binaril ng colonel ang dalawang Russian bago pa man tuluyang mapatay ang scientist. Pinahirapan ng colonel ang scientist para aminin kung sino talaga ang nagtakas sa Shokoy. Umamin ang scientist na mga janitress ang nagtakas sa nilalang. Agad nagtungo ang colonel sa bahay ni Zelda upang tanungin siya tungkol dito. Di siya umamin ngunit palang asawa at sinabing narinig niyang nag-uusap ang magkaibigan tungkol sa Shokoy. Pagkaalis ng opisyal, agad na tinawagan ni Zelda ang kaibigan na papunta na ang colonel para bawiin ang Shokoy. Agad nakaalis sina Elisa, Giles at ang Shokoy at pumunta sa pantalan. Walang naabutan ang colonel sa apartment pero may napansing siyang petsa at lugar sa kalendaryo habang si Elisa naman ay nagpapaalam na sa nilalang. Agad na tinungo ng colonel ang pantalan at inabutan ang grupo. Sinapak nito si Giles, matapos ay binaril ang Shokoy at si Elisa. Nakatayo si Giles at nakakuha ng kahoy na pinukpok sa colonel. Nagkaroon ng sapat na oras ang nilalang para maghilom ang mga sugat nito. Tumayo ito at nilapitan ng colonel na di makapaniwalang nabuhay ang Shokoy. Nilaslas nito ang leeg ng colonel. Habang naghihingalo ito, dumating si Zelda na may kasamang mga pulis.
Binuhat ng Shokoy si Elisa at tumalon sa tubig. Tahimik na nasaksihan ni Giles at Zelda ang paglisan ng mga kaibigan. Pinagaling ng Shokoy si Elisa sa ilalim ng dagat. Nagkaroon ito ng hasang sa leeg upang tuluyan na siyang manirahan sa karagatan kasama ng kanyang pinakamamahal na nilalang. Ang tunay na pagmamahal ay hindi tumitingin sa kakulangan o anyo ng isang tao, maging Shokoy ka man. Tapos na po. Kung nagustuhan mo ang recap, subscribe ka naman dyan. Comment, like at share mo na rin para mas dumami pa ang ating mga video. Hanggang sa muli. Ingat!